So ito na mga kapude, ayan. So bubuksan na nga natin tong balikbayan box nga na hindi na-claim ng pinadalhan dito sa Pilipinas. Ayan. So titignan natin kung bakit hindi nila kinlaim tong package nga natin tong balikbayan box na pinadala sa kanila ng pamilya nila sa ibang bansa. Unclaimed balikbayan box ng OFW binuksan ng isang influencer. Bago natin pag-usapan yan, maaari po nating i-share itong video na ito para po maging aware po yung mga bayani nating OFW. Pinaghirapan nila, iba ang nagbukas. Ito po, panoorin po natin itong si Alexis, isang kilalang influencer. At bakit niya binuksan po itong balikbayan box ng OFW nang hindi naman sa kanya. Bayan box na hindi nakiklaim ng mga taon na or dekada na, ibinagbebenta na pala siya. Kaya naman agad-agad ko nga hinanap at naghanap talaga ako kung saan nga makakabili nga ng mga balikbayan box. At pagkakaalam ko, illegal ito, yung pagbili o yung pagbenta. Yung bumili siya, siguro naman, itong influencer na to ay siguro hindi po siya aware na bawal po yan. Kasi dito po sa Pinas, nangyari po sa akin ito dyan sa LBC. Pero alam ko tama naman po yung ginawa po nila. Meron po akong pinadala po sa Mindanao ng hindi na-claim at hindi ko po inaasikaso. Kasalanan ko rin yun, hindi ko pinalo up, umabot po ng ilang buwan. Tapos, tsaka ko pa inalam kung anong nangyari. Ayun, dinispose nila kasi umabot na po ng napakatagal nang hindi ko po naibigay yung tamang address. Kasalanan ko rin po, kaya natanggap ko po yun. Itong nangyari dito, OFW balikbayan box, hindi na-claim pero binenta ng mga kung anong company yan. Yan ang nakikita kong medyo hindi Hindi na maganda. na-unclaim kasi curious nga ako kung bakit nga hindi kinuha yun. Pati titignan nga natin kung ano nga yung mga laman na yon. At ngayong araw nga, ayan sa wakas, after ng mahabang transaction, kasi nakahanap na nga ako ng ganon na mga balikbayan box na hindi nga na-claim. Ayan, so ngayon na diniliver dito sa bahay namin. Actually, hindi siya diniliver. Pinick up namin siya mismo dun sa warehouse. Amazing! Na kung saan nga kinukuha nga yung mga balikbayan box na hindi nga na-claim. Ayan, so ito na nga. Nabili ko na nga siya at mamaya ko sasabihin sa inyo yung presyo kung magkano ko siya nabili. At ito yung balikbayan box na yon. Ayan, kung makikita nyo, ay itsura niya. At itong balikbayan box na to, nabasa ko dito sa kanya pag ano ko, ito pa ng balikbayan box na to ay dadalhin sa Negros Occidental. So hindi siya nakarating ng Negros Occidental at hindi siya na-claim ng pamilyang para sa balikbayan box na to. So ito na, tanggalin na natin kasi merong balot dito sa ilalim itong balikbayan box na to. So titignan na natin ang nasa loob nito in 1, 2, 3. Ayan, ayan. Ayan, puro plastic box ulit. In 1, 2, 3, go. Hala! Ano to? Unan! Ano to? Ayan, so ang una nating nakuha dito sa balikbayan box na to ay unan. Ayan, siguro yung pinagpadalhan nito, wala silang unan kaya pinadalhan sila galing sa ibang bansa. Tapos, ano ito? Yun na nga. At paalala po sa nakapanood po na itong video na to ay wag muna natin i-bash po itong influencer na to kasi baka naman hindi po niya alam na illegal po yung ganong pamamaraan. Ang may mali dito sa nakikita ko, yung nagbenta, yun dapat sana masilip ito ng gobyerno po natin kasi yun ang pagkakaalam ko Tapos sa influencer naman ay kung ang maganda pong ginawa niyang content dyan ay hindi pinamigay sa mga followers niya. Kung hindi, ang dapat niyang ginawa, hinanap niya yung may-ari talaga ng balikbayan box na yan. Diba? Mayroong kamag-anak yan. Dapat gumawa siya ng paraan para mahanap. Yun talaga maraming makaka-appreciate po doon. Pero doon sa ginawa po niya, merong nagne-negative pero sa tingin ko hindi po niya kasalanan. Baka hindi siya aware na may mali dito. Sa tingin ko, may mali po talaga dito na ibenta ang pinaghirapan ng mga OFW. At ang pagkakaalam ko, bago pa nila ipadala yan, nagbabayad pa sila ng shipping fee na lang. Sa mga kaibigan nating OFW yan, dyan, ano sa tingin nyo po itong nangyari na may mga ganito pala sa Pinas na pag hindi na-claim ng inyong pinapadalhan, ibebenta? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.